MI account ng Redmi 10C mga katiktik. Ito yung ibabypass natin ngayon. At kailangan pala ito i-test point. So tanggalin mo yung battery, remove from battery terminal mga katiktik. And then ito yung test point niya, yung dalawang tuldok na yan. Yan yung isushirt nyo gamit ang tweezer. So kapag nag-test point kayo, make sure na nakatanggal yung battery para iwas aberya. At i-open natin ang ating tool at tatype lang natin dito Redmi 10C. Yan, at ito yung mga katiktik. Select natin at ang pipiliin natin reset or disable MI cloud. Yan mamaya mga katiktik. So bago natin i-click yun, kailangan muna natin i-test point yung dalawang tuldok kanina na sinasabi ko. Yan, short test point, and then saksak mo yung cable, and then pag na-detect na yung Qualcomm, balik mo yung battery mga katiktik. So pag nabalik mo na yung battery, yan, nawala siya mga katiktik. So again, test point natin ulit. Ayan, mayroong Qualcomm dyan, dapat hindi nawawala, and then balik natin yung battery. Saka natin i-click ngayon yung reset or disable MI cloud at hintayin natin itong matapos mga katiktik. Yan, so hindi naman siguro abot ng 2 minutes yan at matatapos na yung process sa ating tool. Ayan. So pag natapos na yan mga katiktik, kusa pong magre-restart or magre-reboot ang ating cellphone. At pagkatapos nun is i-set up mo na lang ito hanggang makarating ka sa home screen. So yung mga katiktik, tingnan mo na lang kung successfully. Ayan mga katiktik, success na po, rebooting okay. So kapag binaliktad natin, kusa na po yung mag-open ng ating Redmi 10C at hintayin na lang natin na mag-open mga katiktik. Ayan, oh. So pagbukas nga yan, set up mo na lang hanggang makarating ka sa home screen. So naway may nakuha ka ditong idea mga katiktik. At saka pala paalala, kapag na-bypass na ang yung Redmi 10C ng MI account, kapag bypass lang ito mga katiktik, is bawal po ito factory data reset. Kapag factory data reset mo is manghihingi ulit ito ng MI account. At bawal din to i-software update mga katiktik, dahil kapag i-software update mo, ganon din ang mangyayari, hihingin ulit ang kanyang MI account. So ganun lang ang paalala, bawal ang reset at update. Pero kapag application ang mag-update, like for example Facebook, YouTube at iba pang mga application dyan na need update sa Google Play Store, is okay lang po yan mga katiktik. Wag lang yung software update at factory data reset ang gagawin, dahil manghihingi talaga siya ng MI account. So magagamit naman ito normally mga katiktik, wala pong maging problema. So again, this is Clearbans and this is your katiktik. Huwag kalimutan mag-like at syempre mag-subscribe.